Paano gagawin ang safe low carb? Kailangan po alam natin yung pundasyon. Dalawa ang scenario ng naglo-low carb. Yung isa ay yung mga gustong magbawas ng timbang. So yung mga gustong magbawas ng timbang, wala pa namang mga nararamdamang mga sakit, ang pinakamahalagang malaman para magawa ninyo ito safely ay kailangan anticipated na ninyo yung side effects. Kasi sa pagsa-start talaga ng lifestyle na ito, lalo na galing kayo sa napakataas na net carb allowance for the day, usually ang isang tao kapag hindi pa talaga marunong mag-low carb sa isang normal na Pilipino, for example, ang net carb allowance na sinusundan, mga nasa between 200 to 300 grams of net carb per day. Sa mga bagong-bago, yung tinatawag nating low carb is mababa yung kanyang net carb content. So ano ba Doc yung net carb content na yan? Yan yung calculation ng total amount ng carb minus yung iyong fiber, and then ima-minus mo rin yung sugar alcohol. So yung sugar alcohol, yan yung xylitol, yan yung erythritol. So bina-minus yan kasi wala naman siyang epekto sa insulin. Bakit mahalaga yung carb content na yan? Kasi ang pinaka-central hormone nga ng metabolism, yung nagkukos ng pagtaba ng isang tao, ay yung hormone na insulin. Pag masyado mo siyang stimulate over time, ang mangyayari ay mag-iimpok ka at mag-iimpok ng taba. You get more fat storage with this hormone. Kaya nga, binababaan natin sana yung net carb intake ng pagkain. And huwag mag-alala dun sa mga bagong-bago kasi meron namang gabay. Kung wala ka pa nitong gabay, paki-download po. So ito yung ating gabay. So andyan yung go section kung saan yung mga pagkain na mababa lang yung stimulation niya kay insulin. So ang pinaka-goal mo ay talagang babaan yung insulin stimulation ng mga kinakain mo. Kasi kung hindi, yan ang magdudulot ng patuloy na pagdagdag ng timbang. Kalawang scenario, yung mga taong gusto naman magpagaling ng sakit. Yung mga taong gusto magpagaling ng sakit, as much as possible, work closely with your doctors. Kasi sa sobrang effective ng lifestyle na ito, karamihan ng oras ay mangangailangan talaga ng adjustment na ng gamot. Dagdag pa doon sa expected na side effects ng low carb, lalo pat hindi nyo inaral na maayos, tapos umiinom pa kayo ng gamot, lalo kayong magkakaroon ng sintomas. So for example, mga tao with diabetes, epektibo si low carb, so yung iyong sugar ay bababa na. Imagine kung umiinom ka ng gamot na lalong makakapagpababa ng sugar, yung mga old medications ng diabetes, yung sulfonylureas. So, imagine po ninyo yung epekto niyan. Makaka-hypoglycemia kayo. So, ano mga mararamdaman ninyo? Ayan na yung mga nahihilo, nanginginig, na nagpapalpitation, di na maintindihan, nanghihina. Kailangan natin ng adjustment sa stage na yan. Kung may resources kayo, contact kayo ng mga low-carb doctors. Kailangan yung awareness natin, na yung mga sakit natin na yan, kailangan natin i-monitor. Huwag tayo manghuhula. So, for example, ang tinatry ninyong i-reverse ay diabetes, then of course you need your every 3 months. Theoretically, sa mga pasyente kong, sarili kong pasyente, it's every 3 months. Yung kanilang HbA1c, fasting sugar, yung kanilang sodium, potassium, creatinine, every 3 months po yan. Hopefully you work closely with a doctor na willing na ninyo i-try itong lifestyle measure na ito.